Hello everyone! Ito po yung lingkod si Trunks. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at just a short video para sa konting updates at kaganapan dyan sa mga nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas. So, konting update lang. So, huling update natin is nandun na si Tatay Diggs sa The Hague. So, maganda naman yung kanyang detention cell. So, nothing to worry about. Tungkol naman sa kanyang karapatan, I'm pretty sure it's being followed or respected. No? So wala tayong problema doon. Now, ang problema is itong mga DDS na ito, nagpapakalat na naman ng mga fake news. No? Akala ko ba lumaban ng patas? Kung kahit kailan hindi kayo lumalaban ng patas, mga DDS. No? Itong paghuli kay Tatay Diggs sa pagdala sa kanya, no? Kung may nakikita kayong mali or illegal, you have the Supreme Court to help you, no? Nandiyan naman lagi yung Supreme Court, pero magpapakalat ng fake news, babaw nyo. Hanggang dyan lang yung kaya ninyo. Tapos yung isa namang si Harry Roque, no? Nanghihikayat ng revolusyon. For what? Para sa isang tao, you will turn the country upside down? Yung tawag ninyo sa revolusyon, yan ba ay para tulungan si Tatay Digong? Maproteksyonan niyang kanyang karapatan or para lamang paalisin si PBBM sa palasyo sa Malacanang at maipalit ninyo yung gusto ninyong ipalit sa kanya? Hindi naman halata, hindi naman masyadong obvious na bawat galaw, lagi niyong sinisigaw, BBM resign, BBM resign. No? Pero I'm very thankful na walang pumatol sa mga panawagan ninyong ganyan. No? Gising na ang mga tao. No? Walang halos katao-tao sa EDSA, sa Monument Shrine. Wala naman tayo masyadong nabalitaan tungkol sa Davao, yung meron silang pagkilos doon na nangyayari. So it means people knows, alam na ng mga tao yung nangyayari. Mulat na yung mata ng mga tao. Huwag tayong magpadala sa fake news. Kasi yan yung gawain ng mga DDS na yan. They don't care about Tatay Digong. They only care, what they only care is mapaalis si PBBM sa palasyo sa Malacanang. At maiupo yung gusto nilang maiupo para iaay na naman yung buhay nila ulit. Katulad nung
few years ago na iba pa yung administrasyon. Di ba? Dami na nilang pinakalat. Wala pa nga 24 hours na detain si Pangulong Duterte. Grabe na yung mga fake news na naglalabas. At mismo mga kasama pa nila, yung tumatakbong senator, yung si Lambino. Saan ka nakita niyan? Sumisigaw doon na hindi nila pwedeng dalhin sa The Hague kasi na may TRO na. May TRO na. Nga. Sunog. No? So, sa tingin ko medyo matalino na yung mga Pilipino ngayon. Alam na nila. So, huwag kayong magpapaniwala sa mga panawagan na yan. Nakikita ninyo yung mga pumunta doon sa Villamor Air Base. Hindi mga supporters yun. Mga vloggers nila yun. Gustong kumita. Oh. Sabi nga, saan ka nakakita ng rally? Lahat ng halos nandoon may mga cellphone naka-live. Di ba? So, huwag kayong maniwala. No? Nagsalita na si PBBM, siguro naman madali lang intindihin yung sinabi ni PBBM. No? That is due process. Sinunod man ang tamang proseso sa paghuli sa kanya. Pasalamat nga eh. Talagang ibinigay sa kanya yung lahat ng due process na dapat binibigay. Yung mga nabiktima. Itong mga nasa picture na yan sa screen ko. Oh. Nakatikim man lang sila ng kahit katiting na due process na yan. Pinagmayabang pa nila. But anyway, matagal na rin namang hiling ni Tatay Digong yan. Siya, nababagalan nga siya, hinahamon niya. Oh, andyan na. Ngayon, iiyak-iyak siya na, ano bang kasalanan ko? Diyos ko. O, di ba? Idol niya rin si Hitler. Di ba? Ano sabi niya dati? Tungkol kay Hitler. Kung kaya ni Hitler magpapatay ng milyon-milyong Jews. Kung kaya niya magpapatay ng milyon-milyong adik, sabi niya. Well, another wish granted. Nandyan ka na sa The Hague. Kung saan, I think, dyan din yung lugar na dininig yung kaso ng mga alipores ni Hitler, yung mga Nazi. Dyan din yata. So, congratulations, Tatay Diggs. No? Kasama mo na dyan sa hallway ng building na yan. Yung mga idol mo. At for the record, no, hindi kami natutuwa. No, pag nababasa namin na ikaw ang pinakaunang presidente, Filipino president na matatry dyan sa The Hague, sa ICC. Hindi kagaganda ng pangalan ng Pilipinas yan. Bagkus yan ay magiging mansa. No? Magiging mansa yan. Kung sakaling makonvict ka dyan, magiging mansa yan forever. Magiging tatak na yan. It will be part of the history of the Philippines. Na meron tayong isang presidente na nahatulan sa isang international court dahil sa kanyang action. Dahil sa kanyang, ewan ko. Sabi nga ng mga analyst, hindi naman nila nakikitang war on drugs yun. Iba eh. Anyway, abang-abang lang tayo ulit mula sa mga ibang papangbalita. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless. Maraming salamat.